Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, latest news, grabe to. Ito ang dapat malaman ng taong bayan na PBBM nagulantang, walang kawala dito. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na po, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Pinakakalat na naman itong mga BBM vloggers at BBM supporters. Ang kino-question po namin ngayon na 2024, bakit sangkatutak, trilyon po ang inuutang ni BBM? Ito po ang question natin, no? Ngayon. Panahon po ni BBM. Tigil-tigilan niyo na po kami ng kalokohan ninyo, no? Ang tanong malinaw bakit trilyon ang inuutang ni BBM ngayon? Trilyon na po. Buhat po ng umuusin yung BBM. More or less. 4 na trilyon na po nadagdag sa utang natin. 2 taon at kalahati pa lang. 4 na trilyon na nadadagdag sa utang. Ang tanong ng nakakarami, bakit po nangungutang pa rin si BBM ngayon? Binabaon tayo sa utang ngayon. Ngayon po kami nagtatanong. Wala namang pandemya. Wala namang kaming nakikitang malalaking big ticket projects pagdating sa infrastructure. Yan ang tanong mga kababayan, na dapat po nilang sagutin at kung saan napupunta ang pera, di ba? Napakalaki po ng inuutang, nagbenta pa po ng gold reserve ng Pilipinas, di ba? Kaliwat kanan pangunguha ng mga pondo, no, ng mga insurances. Saan napupunta ito? Wala naman po tayong nakikitang big ticket projects, no? Wala naman pong pandemic na kailangan nilang tutukan, i-focus doon ang lahat ng budget to make sure na mabuhay ang bawat isang Pilipino. Bagkus mga kababayan, mas lalo patuloy tayong naghihirap. Lumalaki yung utang, lalo tayong naghihirap. Ang tanong, bakit? Bakit ganitong nangyayari? Saan napupunta ang trilyones, ang mga bilyones na yan? Diba? Sa panahon po ni Tatay Digong, hindi naman ganito kalaki ang utang, pero tingnan nyo naman. Kaliwat kanan, may pandemic pa. Kaliwat kanan ang mga proyekto. Nationwide, hindi lang po dyan sa NCR. Buong Pilipinas na-renovate ni former President Duterte, kung baga. Ngayon, kaliwat kanan. Alam niyo kung ano lang po ang kaliwat kanan ngayon? Kaliwat kanan po ang utang. Project, wala. Harap, wala. Likod, wala. Kaliwa, kanan, wala. Wala po tayong nakikita na mga project. That's why, magtataka po ang isang ordinaryong Pilipino kung bakit ganito kahirap ang buhay natin sapagkat malaki po ang utang natin. Hindi po natupad yung mga 1 million a year na pabahay. Wala pong malalaki. Hindi po natupad yung Mindanao Railways na ihahanap daw ni Bautista ng ibang magpupondo. Wala pong malalaking ticket o malalaking infrastructure project, no? Ang tanong ng nakakarami ngayon, bakit tayo nababaon sa utang? Habang tayo nagbebenta Tama. ginto, habang tayo may maharlikapan, Yan ang sinasabi ko. benta ng mga ari-arian, Yan. bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Yan po ang tanong ngayon. Wala po nagtanong nung panahon ni Duterte kung bakit nangungutang. Katawa-tawa kayo. Ano yan, libre? Yung nakikita ba ninyo ng mga pinagagawa ni Duterte? Pinamigay yan ng ibang bansa? Ang tawag po dyan, puhunan para umunlad ng Pilipinas. No? Puhunan po. Ang bansa po, kumbaga, kung ang mga negosyante umuutang para mamuhunan, kumbaga sa SM, yung ginawa ni Tatay Digong, yan yung building ng SM. Pag naitayo yan, magpapasukan na rito yung magtitinda ng Jollibee. Hindi pa nga eh. Sa totoo lang po, ang SM walang kalugi-lugi. Naglagay pa lang karatula yung SM. In this site will rise. SM City Pangasinan, SM City kung ano man, SM City Batangas. Karatula pa lang. Umuupa na yung Jollibee, McDonald's, umuupa na yung Starbucks, umuupa na lang. Kumikita na yung SM habang tinatayo pa lang yung SM. Oh, may parking fee pa. Ang sinasabi ko po, ganun po yung katumbas ng ginagawa ni Tatay Digong.
No, yung infrastructure po, pampaunlad po ng bayan 'yan para kumita ang Pilipinas. Dahil lahat po ng bansang yumaman nag-invest po sa infrastructure. Walang bansang mayaman na pangit ang infrastruktura. Hindi nyo pa ba rin naiintindihan hanggang ngayon 'yan? Kaya lahat po ng bansang yumayaman, papunta sa pagyaman, nag-i-invest po sila lahat sa infrastructure. Kaya po tayo, tama yung direksyon natin nung panahon ni Tatay Digong. Umutang ba tayo nung panahon ni Tatay Digong? Opo. Pero wala tayong ganong binenta nun. Hindi tayo nagbenta ng ginto. Nang kasindami ng binenta nito. Hindi natin kinunan yung Land Bank, DBP ng pera. Wala tayong tinayong Maharlika Fund. Hindi tayo ganon nagbebenta ng mga ari-arian. Sabi nga ni Tatay Digong nung pandemya, pag wala na tayong pera, bibenta ko yung cultural center. Pero hindi niya po binenta. Kasi nakakahagila pa tayo ng pera eh. May nauutangan pa tayo nung pandemya dahil magaling tayo eh. Papaunlad ang Pilipinas nung panahon ni Digong eh. Ngayon kami umaangal. Bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Wala kaming nakikitang proyekto, wala kaming nakikitang pandemya. Ano po ang sinasagot? Pag tayo po ay nagtatanong kung bakit tayo nababaon sa utang ngayon? Walang pandemya, walang malalaking proyekto. Alam niyo kung ano sagot? Umutang din si Digong eh. Umutang din si Digong. Bak ng pupa. Grabe po yung rason nila, no? Dahil umutang yung nakarang administrasyon. Siyempre, always po nauutang po ang ating gobyerno. Ang tanong nga po, no? Paano nyo ginagamit yung inutang nyo to utilize, kumbaga? Paano nyo ni-utilize na yung inutang ninyo na pakikinabangan naman ng taong bayan? Hindi lang yung puro ayuda, ha? I mean, yung mga infrastructure, mga long-term na pwede natin pakinabangan. Long-term, ha? Hindi yung short-term lang. Wala man lang tayong isang makita. No? Kaliwat kanan ang utang, pero wala tayong makitang project. Parang tayo pa nga ang project mga kababayan. Diba? Parang yung taong bayan pa ang gusto nilang gawing project because of that ayuda. Yun. Taong bayan ang project nila ngayon, no? Hindi po infrastructure, no? Hindi po patungkol sa ekonomiya. Pero taong bayan po, nininegosyo po nila ang taong bayan. Parang ganoon lumalabas eh. Ha? Instead na taong bayan ang makikinabang sa gagawin nilang negosyo, taong bayan ang ginawa nilang negosyo. What the heck? Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan, ha? Nababaon tayo sa kabibigay nyo ng ayuda. Tanong, anong bansa po ang yumaman dahil sa ayuda? O, tanong din po, isa pang tanong, may yumaman na ba dahil binigyan nyo ng ayuda? Huwag na yung bansa kasi Paano naman yayaman ng taong yan? For example, bigyan mo ng ayuda yan. Let's say, bigyan ng 5,000 pesos. Tambay. Anong gagawin yan? Ha? Hindi marunong yan mag-business. Tambay nga eh. Kaya nga nagtatambay-tambay lang kasi walang alam. Diba? Ang tawag dito? Tamad magtrabaho. Syempre, gagastusin lang yan. Diba? Hindi po yan for business nila gagamitin. Although yung ibang yung ibang ayuda, no, for businesses. Pero yung nakakakuha naman kahit walang tindahan, nakakakuha dito nga sa amin, mga kababayan, di ba? Meron lang silang kinuhang permit sa City Hall. I know. No, alam po natin yung kalakaran ganyan kasi nakikita po natin na hindi naman tayo bulag, hindi tayo bingi. Maliban na lang kung meron pong nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa mga kalakaran, no? Dito sa ating barangay o sa inyong mga barangay dyan, maybe the same lang yan, the same lang pong nangyayari. Nandito lang tayo sa Pilipinas, mga kababayan, kaya alam ko kung ano ang nangyayari dito sa amin, nangyayari din yan sa inyo. Ha? Yung mga tambay na yan, di ba mayroong ayuda para dun sa mga negosyante, no? Aba, mga tambay, mga kababayan, nagkaroon ng business permit. kasi talagang wala kayong makikitang bansa na ang pangunahing proyekto, ayuda eh. Ito po ang tanong. Meron na bang yumaman na tao
umunlad ang kabuhayan dahil binigyan nyo ng ayuda? So ibig sabihin, mismo yung mga beneficiary niyan nang binibigay nyong ayuda, hindi po nila ikinauunlad yan. So panahon na para yung pera na inuutang natin magamit po para makapag-create ng mga trabaho. Tama. O ngayon, ang tanong, tama po yan. Ako naniniwala ako dyan sa Archlight. Mas kapanipaniwala yan. Top 4. Top 4 po ng senatoriables. Panay kay Duterte. Nangunguna si Bongo. Si Senator Bato. Pangatlo si Kibuloy. At pang-apat si Marcoleta. Sino hindi maniniwala dyan? Yan ang sentimiento. Ipasisimiento ko. Ha? Yan po ang sentimiento. Yan ang totoong sentimiento. Tapos po halos lahat pumasok sa top 12. Oh. Sino po hindi maniniwala dyan? Yan po ang totoo. Paano kami maniniwala sa mga survey ninyo? Galit na lahat ng tao, pati yung mga retired AFP, retired PNP, galit na lahat, pati yung mga kakamping. Yung iglesia po, ayaw na, magrarally iglesia dahil ayaw nila na impeachment. Galit sa ginagawa nyo, wala kayong ginawa kundi imbestigahan ng mga Duterte. Ang dami po nawawalang pera. Tutok kayo sa 125, tutok kayo sa ginawa ni Duterte noon. Kasi mga kaubayan, no, ginagawa po nilang diversion, no? Ang mga Duterte, ha? Para malingat or malihis nila yung totoong problema, no? Na nakikita ng taong bayan. Kailangan po nilang malaking pangalan, no? At Duterte 'yon, mga kaubayan, no? Kailangan nila ng malaking pangalan na kung saan magfo-focus, ha? Yung lahat ng tao, yung kumbaga interesado lahat ng tao sa taong ito. Sino bang hindi interesado sa kay former President Duterte or sa mga Duterte, di ba? Everyone is interested, ha? Diyan sa Duterte. So kaya nila ginagawa ito para malihis po, no, yung kanilang pangkukurakot ay hindi mapansin. Pero hindi naman po bulag lahat ng Pilipino, no? Lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Ha? Hindi po sila lahat bulag at bingi. Ha? Yung iba kitang-kita po nila ang kalakaran na inyong ginagawa sa ngayon. Ha? Oh, that's why nasasabi natin na talagang ginagawa lang nilang tactics, no? Diversionary tactics or shield, no? Para hindi mapansin yung sa likod, hinarangan nila ng issue na Duterte. But behind, nako, nandoon po yung mga crooks. Nagpaparty-party po yung mga crooks, mga kababayan. Pinasasama ninyong war on drugs, hindi po kami naniniwala na masama ang war on drugs. Saksi kami. Yung amin pong komunidad ay tumahimik nung nagkaroon ng war on drugs. Wala po kayong mababalitaan niya na 15 anyos, ginahasa ng 13 katao. Correct. Patay. Wala pong ganyang balita dahil takot po ang mga kriminal nung araw. Nung panahon ni Duterte. Ang dami natin problema ngayon. Tapos pagmamalaki nyo, maganda epekto ng bloodless war on drugs. Ilan? Kasi, ang linaw po na sinasabi ni Tatay Digong. Ang linaw po ng war on drugs ni Tatay Digong. Campaign promise niya. Pag ako nanalo, papatayin ko ang mga drug lords, drug pusher. Pagbabaguhin niya yung mga drug addict, tokhang. Milyon po. Hindi po ang namatay, milyon po ang sumuko sa tokhang. Milyon po ang nangakong magbabago at marami po doon sa milyong sumuko na natokhang. Ay nagbago po talaga, nagtabaan. Ngayon po, tanungin ko kayo sa bloodless. Meron nagagalit po sa akin. Badong, nakakalimutan mo lagi kang war on drugs lang, lagi kang build. Lagi kayong mga ibang proyekto, yung mga libreng paral. Ang nakakalimutan mo, panahon ni Tatay Digong, naburan niya na yung NPA. Correct. Naburan na yung NPA. Panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ang tanong po, sa bloodless revolution, bloodless war on drugs niyo, ilan na po ang nahuli ng drug lord niyan? Wala pang nahuhuling drug lord. Ang pinagmamalaki kasi nila, nahuhuli nila. Sir Badong, no? Paano mahuhuli mismong Malacanang complex, di ba? Doon na nabingwit, mga kababayan. Diba? What does it mean? Di ba?
Anong ibig sabihin yan? Mismong bakuran mo. Diba? Malacanang eh. Malacanang complex. Mismong bakuran mo, may nagtatagong ganyan. How come? Diba? Kaya siguro, for example, ako yung nahuli. Nako, dito na ako magtatago kasi bloodless naman. No? Walang dadanak na dugo. No? Mahuli man ako, wala mangyayari sa akin. No? Baka may, ano pa yun, baka may, tawag dito, baka may backer pa yun sa loob. Baka may backer pa yun. Alam nyo naman sa Pilipinas, di ba? Mahirap po makapasok ng trabaho kapag walang backer. No? Baka trabahador yun. May backer sa loob. Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.